Kasunod naman ng sunod-sunod na pag-atake ng New People's Army sa Davao del Sur, mahigpit na seguridad na ang ipinatutupad ngayon sa probinsya, alinsunod na rin sa kautusan ni Governor Claude Bautista. Ang ulat mula sa aming kasamang si Karina Cayon ng PIA Davao City. Mahigpit ang direktiba ngayon ni Governor Claude Bautista sa lahat ng mga alkalde sa probinsya ng Davao del Sur na palakasin ang pakikiisa at pagtulong nito sa mga kapulisan na babantayan ng maigi ang seguridad ng bawat syudad at munisipyo laban sa mga pag-atake ng mga rebeldeng komunista at iba pang tinatawag na lawless elements. Ito ay matapos salakayin ng may tinatayang mahigit 50 miyembro ng New People's Army ang police station ng bayan ng Matanao sa Davao del Sur bandang alas 4:30 ng umaga noong Lunes, kung saan nasawi ang 3 pulis na nakipaglaban sa puwersa ng mga komunista upang mapigilan ang layunin nitong mag-agaw armas. Ipinatawag ni Governor Bautista ang mga alkalde, mga opisyal ng Philippine Army at ng Philippine National Police sa isang Emergency Provincial Peace and Order Council meeting upang maglatag ng mga kaukulang security measures sa probinsya upang maiwasan at mapigilan ang anumang karahasang galing sa mga rebelde. Wala silang mag-expect nga sa isa ka populated nga lugar kasi dili man siya ingon nga layo siya sa population, di ba? Ikaw nakaadto man kagahapon. I was very surprised nga daplin sa dalan nga daghang kay mga tao, daghang kay mga civilians nga naging daring na kay sila sa ilahang mga actions nga para sa kuhaan called for na nga actions nga imagine nimo sudlo nimo ang munisipyo, sudlo nimo ang presinto. Gayon din ang panawagan ni Major General Ariel Bernardo, Commanding Officer ng 10th Infantry Division, sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at sa publiko na maging alerto at mapagmasid sa mga kilusan ng insurhensiya sa probinsya, lalong-lalo na sa paggamit ng mga rebelde ng landmines na aniyay labag sa batas at ng Geneva Convention. Talagang we will have no let up in these security operations. In fact, we will be injecting more forces. We are assessing the situation on the ground where we should insert. But more important, as sinabi po ni Governor, is yung involvement, participation, and demobilization ng mga tao and the local government units. Yung intelligence can only be strong as far as yung informasyon na nanggagaling sa tao. Ang military intel naman nanggagaling din yung information sa tao mismo. Matapos ang pagsalakay ng mga rebeldeng komunista sa Matanao Police Station, kaagad at sunod-sunod ang pagsagawa ng pagtugis ng mga kasundaluhan mula sa kasundaluhan ng 39th Infantry Battalion sa mga miyembro ng NPA na umano'y nasasakop sa Front 72 sa pangunguna ni Felix Armodia alias Jing, sekretarya ng F-72 ayon sa Philippine Army. Sa kasamaang palad, 7 ang nasawi at 8 ang nasugatan sa panig ng mga sundalo matapos pinasabugan ng landmine ng mga miyembro ng NPA ang sinasakyang military truck ng mga pang-apat na grupong rumisponde bandang alas 9 ng umaga ng Lunes at matapos nagkaroon ng halos 2 oras na sagupaan sa Sitio Lahak, Barangay Asbang, Matanao. On the part of the ating armed forces, actually 7 yung na kill in action, 8 yung wounded. Of course, sa PNP may 3, di ba? And then 3 patay, 2 wounded. So, yun yung scoreboard. Isa sa mga nasawi ay ang commanding officer ng grupo na si Second Lieutenant Lodivico Alejo, 26 na taong gulang, isang PMA-er at tubong antike. Ang mga labi ni Alejo at ng 4 na iba pa ay nakalagak pansamantala sa Angel Funeral Parlor sa Digos City Sur at ihahatid sa kani-kanilang pamilya. Ang ibang nasawi ay iuuwi sa Mblang, North Cotabato, Surala, South Cotabato at Cotabato City. Ang labi ng 2 Muslim na sundalo ay naiuwi na kaagad sa Jolo, Sulu. Si Private First Class Kevin Lincoln ng 39th IB, isa sa mga nasugatan sa sagupaan, ay nagpapagaling sa Digos Doctors Hospital sa Digos City matapos maoperahan sa kaliwang kamay na nagtamo ng matinding sugat at pagkaputol ng isang daliri. Nagtamo din siya ng shrapnel ng landmine sa kaliwang kamay at sa kanyang ulo.
Sa unang sagupaan, may 2 nasawirin sa panig ng rebeleng komunista at sa mga pagtugis ay may nadakip na 9 na hinihinalang miyembro ng NPA na nasa kustodiya na ngayon ng pulisya sa probinsya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Karina Laminero Cayon ng Philippine Information Agency, Davao City.